So parang pinapalabas niyo si Presidente, excuse me, si Presidente ang nagbigay ng desisyon dahil meron siyang nakita na ito yung problema sa ground. Hindi ko po alam kung nagtatanga-tangahan po ba ito o mga tanga talaga o sinisindikato po nila yung paglalabas nito. Kasi Mr. Chair, merong mga kooperatiba, tinatawag kaming kolorum. Itong mga modernized na to, baka wala pang PA ito, baka special permit. Kami ang pinag-iinitan, Mr. Chair. Kami ang hinuhuli. Kami ang araw-araw tinatakot, Mr. Chair. Pero sila yung totoong kolorum. Kooperatiba. So number one po yun, may proseso po tayo. So it is good that we discuss it because tama, kailangan talaga malaman ng ating Senado, pati Kongreso rin po yung mga ganong concern. Pero siguro po to be fair to all of the cooperatives nationwide, there is a process and there is a process that's working. Aaminin ko, may mga times na mababagal. Kaya nga talaga napagsasabihan kami dito sa Senado, sa Kongreso, and really OTC and CDA should really do overtime. That talagang legit yung concern. Pero siguro ang kailangan ko lang to end itong topic na to, marami po tayong kooperatiba ditong successful, maayos ang pagpatakbo. Hindi namin pwede takpan ang nangyari sa Iloilo at Bacolod. Kailangan po nating marinig yun. Pero to be fair to them, nandyan po yung majority na sumama po sa modernization and they are telling a very different story. Your Honor, 3 minuto lang po no, to address. We acknowledge yung concern nyo po tungkol sa information dissemination. When I entered OTC po, chairman ako last year, kita ko po yung pagkukulang talaga ng information. Kaya po siguro napansin ng mga kooperatiba, nag-ikot ako personally sa buong Pilipinas because kulang nga sa information dissemination. And to be fair and with all facts, from 60% po nung early 2023, umabot po tayo ng 72% when we presented it to the President. Naging successful po yung pag-iikot namin with the reality sa sinabi ni Senator Tulfo, kulang talaga sa information. But you asked Senator po yung extension na deadline. If maaari po, sagutin ko na rin po yun. The President extended the deadline last year to December 30 dahil kita niya na kailangan maraming ayusin and he was new. And it is fair for the President to give that to a sector that is clamoring for many concerns. Kaya in-extend ng Pangulo to December 30. When we reported to the President po noong December 12 na ito'y umabot na ng 70%, siya mismo ang nag-decide hindi na natin extend. And we said, wala nang extension yung December 30. Nung nangyari po yung extension ng December 30, after a few weeks, nag-report po yung ating secretary. Si Secretary Bautista, dumiretso po siya sa Pangulo at sinabi niya, Mr. President, may mga gusto pang humabol. Even though deadline was firm, pinagbigyan po ng Pangulo to April 30 yung extension because isa lang ang utos niya sa ating secretary. Wala akong gustong maiwan na nasa labas na gustong sumama dahil lang sa deadline. That's why it was extended to April 30. At yung mga kasama natin ditong kooperatiba, marami po dyan nagalit sa amin dahil ayaw na nga nila ni-extend because it's true. They feel that tama na yung December 30. But because of the pakiusap, April 30. Nung dumaan po yung April 30, if you notice, wala na pong announcement ang Pangulo, wala na pong announcement ang si Secretary Bautista because we in DOTR and LTFRB reported to the Secretary, Mr. Secretary, wala na pong nasa labas na gustong pumasok. And I can personally say that. Alam mo, Mr. Tegax, let me interrupt you. Kasi palagi mong binanggit, I think twice mo binanggit na it was the President who made the decision sa extension, etc. Pero si Presidente, yung information niyang kinukuha para makapag-decide, galing din sa inyo eh. Kung anong kasi feed yung information sa kanya, yun yung ipoprocess niya and then dun sa gagawin ng decision. So kapag nagbigay ka ng palpak na information sa kanya, magiging hindi maganda yung kanya maging desisyon. So it's all up to you. So give him the right information para mabigyan siya ng magandang guidance. Yun lang po yun eh. Tama po kayo, Senator. It's really... So parang pinapalabas niyo si Presidente, excuse me, si Presidente ang nagbigay ng desisyon dahil meron siya nakita na ito yung problema sa ground and he wants to solve this problem and then he came up with a decision. Pero that decision nabunga dahil sa mga binigyan niyo impormasyon. Give him the right information para makapagbigay siya ng tamang desisyon. Tama? Tama po kayo, Senator Tulfo. It is really a challenge on the part of DOTR at saka sa LTFRB to really give the fair and honest information because the President will make a very hard decision. And with all humility po, naisabi namin po sa DOTR at LTFRB ang totoong impormasyong nakikita namin at na-relay naman po namin sa Pangulo. Okay, kaya pa nag-raise na si Mr. Mar. Ano pangalan niyo ulit, sir? Good morning po, Mr. Chair. Mar Balbuena po ulit ng Manibela. Siguro, sagutin ko lang po muna ulit yun ng very short lang. Kaya po sila humahabol na makapag-consolidate. Kasi nga po, iniipit na, Mr. Chair, hindi na makarehistro, hindi na po makakabiyahe, kaya po naghahabol doon sa mga deadline na yun. Kaya po, in-extend dito ng in-extend, Mr. Chair. Katulad po nitong Board Resolution 2024-053. Bakit po ito inilabas? Sinasabi nila, nasa website daw ng LTFRB. Pero bakit nung na-discover namin ito 3 weeks ago,
na-discover ko po mismo, pinuntahan po namin yung mga regional directors. Bakit po hindi nila alam itong board resolution na to? At hindi po nila alam kung ano ang nilalaman nito, Mr. Chair. Pasintabi po doon sa mga regional director at mga legal nila. Hindi ko po alam kung nagtatanga-tangahan po ba ito o mga tanga talaga o sinisindikato po nila yung paglalabas nito. Kasi, Mr. Chair, merong mga kooperatiba na lumalapit itong mga chairman doon sa mga individual na operators para makapagparehistro ka, kailangan mo daw magbigay ng 50,000 pesos at ang sinasabi, para mabigyan ka ng confirmation, 30,000 dito. Ang sa LTFRB, 20,000 doon sa kooperatiba. Mr. Chair, dadalhin po namin sa mga susunod na pagdinig itong mga tao na to. Itong mga miyembro po namin na ito. Katunayan, itong board resolution na ito, napalpak po yung consolidation. Bakit po naglabas pa ng 2,500 na ruta na pwede pong makarehistro at makapagbiyahe na hindi alam ng mga regional directors po na ito, Mr. Chair? Ibig sabihin, Mr. Chair, kulang na kulang yung masasakyan ng taong bayan. Hindi dahil kokonti lamang yung mga nag-consolidate, Mr. Chair. Ibig sabihin, yung mga lugar na sinasabi nila, konti lang ang nag-consolidate, maling-mali po ito, Mr. Chair. Sa Pangasinan, 19 municipalities na miyembro po ng Manibela. Lahat po yon nag-consolidate, Mr. Chair. Pero hindi po sila na-awardan ng kahit na isang ruta at ang inawardan nito, yung mga hindi naman kasali doon sa transport. May bidding pa ito, Mr. Chair, na 5 million pesos. Kung wala kang pera, itong mga pobreng drivers at operators na to, hindi na pala makakasali. Wala pong katiyakan pala kahit nag-consolidate ka na sa'yo din mapupunta itong mga ruta po na ito, Mr. Chair. Katunayan nga po, Mr. Chair, nandito lang sa harapan natin, yung mga modernized units na hindi kumita o hindi daw kumita doon sa kanilang ruta, inilipat po, isipin nyo dito sa Nagtahan, Mr. Chair, napakaraming jeepney na miyembro po namin. Pero nilagyan po ito ng mga modernized na galing po ng Cubao Divisoria, galing po ng San Fernando. Ibig sabihin po pala kapag nag-modernize kami, Mr. Chair, kahit saan mo dalhin itong modern na unit mo na to, kapag nalugi sa ruta na to, pwede mong dalhin sa iba-ibang ruta. Mr. Chair, kami, tinatawag kaming kolorum. Itong mga modernized na to, baka wala pang PA ito, baka special permit. Kami ang pinag-iinitan, Mr. Chair. Kami ang inuhuli. Kami ang araw-araw tinatakot, Mr. Chair. Pero sila yung totoong kolorum, Mr. Chair. Pwede palang ilipat itong mga modernized unit na to doon sa mga ruta at babuyin. Binaboy nila ang public transport, binaboy yung mga ruta. Sila mismo ang bumaboy nito, Mr. Chair. Hindi natin alam kung sino pa yung mga kasabwat nitong mga sindikato na to. Actually, Mr. Chair, yung mga sasakyan na to, andyan si Mr. Biyahe. Itong mga sasakyan na to, galing Cubao Divisoria, nasa Nagtahan. Galing po ng San Fernando, Pampanga, nasa Nagtahan. Ano po ang papaliwanag natin dito? Tapos kaming mga traditional jeepney, tatanggalan nyo kami ng hanap buhay. Andi dito yung mga nag-modernize, Mr. Chair. Kaya pala, gigil na gigil, Mr. Chair. I'm sorry. Pardon my word, Mr. Chair. Okay. Mahigit 400,000 pa lang komisyon, Mr. Chair, ng isang modernized unit. At yan ay napatunayan doon sa pagdinig sa Kongreso, Mr. Chair. Thank you, Mr. Mar. Gusto ko rin marinig yung para maging fair din tayo dito, doon sa mga nag-consolidate, pabor sa modernization. Si Mr. Ed Cumia, tama? Mr. Cumia, meron kayong reaction sa mga napag-usapan na dito kanina? Good morning, Mr. Chair. Good morning, Senator Ejercito. Sa mga government agencies na nandito, sa mga kasama ko sa transport sector, cooperative and corporations, good morning sa ating lahat. With all due respect, doon sa aking mga kasama po dito, iba't iba kami ng mga grupo. Pero isa lang po ang aming layunin lahat, ang mabuhay ang aming pamilya, mabuhay lahat ang aming magkaroon ng maayos na kabuhayan. Bagaman hindi kami nakakalihis paminsan-minsan ang direksyon na aming tinatahak. I for one ay complainant sa PUBMP na nag-start. Hindi nga ako pinapansin ng CDA noon kasi mareklamo po akong tao. But I insist, I need an explanation. Again, inaral ko po yung programa. Maganda ang layunin ng programa. Maganda ang intensyon ng programa ng PUBMP para sa sektor. Pero po yung appreciation, doon po nagkakaroon ng pagkakaiba. Yung pag-appreciate natin ng sustansya ng programa, hindi lahat natatanggap. Kasi nga po, I acknowledge, Mr. Chair, yung pong inyong binanggit kanina, napakahalaga po nun, nasabi ko nung nakaraan. Yung pong pag-explain yung information dissemination is very, very important para maunawaan ng bawat isa. I 100% po ako sa inyo dyan. Kaya nga po, ang Tindig Calabarzon together with the NFTC and Arangkada NCR, mula po nung magkaroon po tayo ng first hearing, kami po ay nag-usap na magkakaroon kami ng hindi po kami humingi pa ng tulong sa government, pero sana may pondo pala, baka mabigyan po kami. Ipapakita po namin yung ganda ng programa, ipapakita po namin sa mga co-op na nagtagumpay na nagkaroon ng magandang epekto para sa kanila, para po mas maunawaan ng lahat. Again,
ang CDA po, ngayon lang tulungan din nyo sa CDA. Ang OTC nandiyan din. Sana magkaisa, magkaintindihan. Ako po, bilang sa Tindig Calabarzon po, kasama po ang kooperatiba, kasama ang corporation. Nasaan ang corporation? Kaya ako po ginawa yung namin na pinagsama po namin sa isang samahan yung corporation. Kasi bakit po? Doon po sa capacity building, hindi po kasama ang corporation doon. Dahil po sila ay under the Securities and Exchange Commission, kung saan wala namang bahagi ang SEC upon registration, kung paano sila matuturuan, ma-educate, kung paano pagagandahin ang takbo ng kanilang negosyo, financial aspect, governance, at marami pang ibang bagay. Kaya po kami, OTC, bakit ba hindi natin baguhin? Baka po, Mr. Senator, sa tulong po ninyo, makapag-craft po tayo ng batas to amend ang batas ng OTC, gawin siyang authority to include the corporations para kapag may pa-seminar sila, hindi excluded ang corporation. Pero sa kalaman, hindi sila kasama. Sayang po yung yun po yung nakikita kong butas, pero hindi ibig sabihin nun may mali. Kasi kahit ang buong sistema ng gobyerno, maraming mali. Pero dapat ba natin i-collapse ang gobyerno? No. We have to shield yung mga butas na mga may mali sa programa. That's the same way with this program. Maganda po ang programa, ang esensya. Bakit po? Ako po personally, kami po sa Montalban, 100% consolidated. May transport po ng mga jeep, magkakasama kami sa council, nag-meeting kami noong nakaraan. Lahat po yung tumatakbo, wala po naman naiiwan doon. Pero meron pong modernized, lahat din tumatakbo. Normal yung mga aberya, normal yung konting banggaan, konting samaan ng loob. Part of life. Part of the business. Pero at the end of the day, magkakaibigan tayong lahat. May programa tayong sinusunod. May hanap buhay tayong magandang gawin. Hindi ako pinautang ng DBP. Galit ba ako sa DBP? Masama ang loob pero hindi galit. Pero yung mga sabi kong pinautang niya, tama, part do sa hindi mga nakapagbayad. Pero ako po, I am proud to say, Metro Comet ay meron na pong 132 modern units. Hindi naman po China, Isuzu made. Pero ano po yung ibig sabihin nun? May nagreklamo ba bawat? Lahat po nabibigay namin yung programa na nabibigyan namin sila ng incentives yung aming mga miyembro. Maayos kami. Pero kami yun, dahil kami yun eh. Kung paano namin binibigay yung mga benepisyo na para sa kanila. Pero dapat po maturuan ng CDA, maturuan ng OTC, para ang corporation. Ibahagi po natin sa kanila yung pagtuturo para maituro din na maayos, mabigyan. Kasi naiintindihan ko po lahat ng sentimento ng aking mga kasama rito. Naiintindihan ko rin po ang sentimento ng mga kasama natin sa Manibela. Pero ibig pong sabihin, hindi pangit ang programa. Kung paano, that the Region 6 is only part of the Philippines. Napakalawak ng buong Pilipinas para ibagsak yung programa ng PUB modernization. That is isolated cases na pwedeng matulungan sa ibang aspeto. Maganda po ang PUBMP. Salamat po at magandang umaga. Mr. Comia, I do agree with you na wala naman perfect na sistema. No? In your case, nagawa nyo ng paraan na para maging maayos yung kooperatiba, yung consolidation. So, ang tanong ko sa iyo, bakit nagkakaproblema sa iba't ibang mga samahan, unlike sa iyo, bakit mayroong mga hindi na plansya na para maayos yung sistema at maging katulad ninyo? Anong nakita niyo problema doon? To be honest, medyo masakit yung sasabihin ko po sa ating lahat. It's a management style of everyone. Mismanage, and napakahalaga po yung trust. Yung trust ng bawat miyembro sa kanyang leader. Yun nga, Mr. Comie. Paano po? Base sa mga napag-usapan natin kanina, doon nga po sa leadership, merong hindi naswelduhan, merong involved yung sa korupsyon, Eksakto po. favoritism, etc. Pasalamat yung mga miyembro mo na maayos ang pamamalakad mo. Paano yung sa mga ibang samahan na hindi maayos ang pamamalakad? Ano po yung iyong mabibigay na advice? Ito po yun. Kaya ako po binanggit unang-una yung capacity building education for the membership. Yung lahat po ng miyembro, may karapatan po tayong tanggalin ninyo yung hindi maayos ninyong leader. Dahil po, let's say for the cooperative, the highest governing body of the cooperative is the general membership. Kapag po kami, merong every year, nagkakaroon po kami ng election, ay kung hindi ninyo gusto at kita ninyo na palpak ang pamamahala ng inyong leader, tanggalin nyo. Kaya po natin, meron po tayong mga seminar sa mga members, tinuturuan tayo ng ano ba ang iyong karapatan. Kahit nga po ikaw associate member at ikaw regular member, parehas lang na yung karapatan ng pagboto, tanggalin mo ang hindi maayos na leader para ikaw ay magkaroon ng maayos na pamamahala sa iyong kooperatiba. Kapag naman ikaw ay maayos na leader, mananatili ka sa pwesto dahil ikaw ay maayos na ang ginagawa. Pero marami po naman ganyan kaya nakakaroon po ng hindi maganda. At siguro po, with all due respect to the CDA, I'll spare no one here. Mr. President, sa CDA po, kapag may nagreklamong isa, ganito na kagad. Pag may nagreklamo na ganito, sa dapat be firm to the decision. Kapag nakikita nyo maayos, doon ka, hindi yung dili-dali. Ang bagal ng sagot, parang inabot na ng taon. Pero pinakamahalaga lang naman makukuha sa CDA is yung karapatan na mabigyan ka ng COC. Pero that COC nagtatagal. Sa sistema rin nila. Sorry po ma'am CDA, pero we have to correct that. Ganun din po sana. At hindi ka pa na magkakaroon ng certificate of good standing with OTC without the COC coming from the CDA. We love CDA, but that should be corrected. Sabi nyo, kapag hindi maganda pamamalakad, Mr. Comia, ang leadership sa isang kooperatiba, tanggalin. Bakit hindi ginawa nitong mga nagreklamo rito?
they seem to be helpless. Anong Mr. Chair, siguro po, napakaganda po ng tanong at siguro po alam na natin lahat ang sagot dyan. Sila po yung mga leader, bakit nga po ba hindi sila nawawala sa pwesto? Siguro po, baka hindi rin properly educated ang lahat ng ating mga members. Siguro po dapat po kanya-kanya po itong treatment ng management po eh. Siguro po hindi naman po lahat kami ang may kasalanan, hindi naman po lahat ng mga grupo dito. Siyempre po ina-acknowledge nga po natin yung pagkakamali din po ng ating nasa gobyerno eh. Siguro nga po paano ba yung butas na dapat mapatsihan ng ating LTFRB, ng ating DOTR, ng iba't iba pang agency? Yun po dapat nating alamin sa bawat lugar dahil po bawat po lugar ay may kanya-kanyang problema. Sa Region 6 iba po, dito po sa NCR ay iba, sa iba pong region ay iba. Siguro po baka matulungan, hindi ko po sasabing tama yung aking sinasabi. Siguro po tingnan sa approach sa bawat areas dahil magkakaiba po ng route. Again po, tama din po kayo sa route. Magkaiba naman po kasi yung payag po ako sa sinasabi niyo na ang mga local government ay dapat nagiging hindi bagay. Ako po ay isa sa pinsala ng LGU. 3 LGU ang aking dinaanan. Pero hindi ko po ito inireklamo. Sumulat po ako na maayos at mahinahon sa LTFRB. Awa ng Diyos, hindi pa po sinasagot ng LTFRB hanggang ngayon. Pero bakit po yun? Dalawang LGU pumayag. Doon sa isang dulo, hindi pumayag dahil masikip daw yung daan doon at maraming tao. Kaya po maraming tao, we need to serve those people. Okay. Kailangan na sakyan. Ngayon po, yun nga po ang tawag po doon sa magkaiba po yung consolidation, ang approach, at magkaiba po din ang approach para naman po doon sa tinatawag natin na LPTVRP. Bakit po? Kasi ang consolidation po, isang step kung saan dapat kami mag-consolidate, magkasama-sama. Hindi ka naman nawawala sa ruta kahit pa po wala pa yung LPTVRP. Yun nga po, Mr. Kumia, sa first step pa lang consolidation, nakaka-problema na eh. Yun yung sinasabi ng mga tumututol sa consolidation. Hindi mo kasi okay ka kung akong tatanungin, I don't know, siguro dapat mag-seminar sa iyo yung mga taga-gobyerno problema sa consolidation because it seems to me na mukhang maayos yung pamalakad mo. Pero sa first step pa lang consolidation, napaka-problema na agad eh. Hindi na address agad ng taga-gobyerno natin, LTFRB. That's where the problem comes in. Alam yung kataas na kamay. Interesado ko dito kay ma'am. Ma'am, lapit kayo rito. Sino po kayo? Identify yourself po. Kanina pa si ma'am kasi taas ng kamay. So, identify yourself, ma'am. hello po. Ano pangalan niyo po? Si Aurea Hussein po ako. Aurea, Ma'am Hussein. Ako. Saan grupo kayo? Member po ako ng Metro Rizal. Metro UB Rizal? Transport Service Cooperative. Okay. So, kagaya po ang tanong kanina, sir, ninyo. Ang sabi ni sir, bakit hindi po tanggalin daw ang mga opisyal? So, I was once part of the board of directors ng Metro Rizal. So, yung pong chairman namin, dineclare po kaming non-MIGs dahil po sa pagsagot namin sa mga inquiries ng mga operator members namin. So, sila po kasi ang nag-determine ng kung sino po ang magiging members in good standing at saka hindi. Opo. So, for sure, kukuhain niya yung mga taong boboto para sa kanya. Kaya po kahit po meron ng nailabas noon sa Kongreso na 9.5 million na nawawala na hindi po ma-explain ng chairman at saka ng manager. Hanggang ngayon po, nakaupo pa rin po silang dalawa. Yung pong verified complaint ay nakafile na sa CDA. Magwa 1 year na po sa August 21. Hanggang ngayon wala pa po silang desisyon. At ang pinakamasakit, Mr. Chair, kami po ay mga operator na dating daily po ang aming kinikita. Ngayon po ay 4 months na po kaming walang nare-receive. Paano po ang maintenance? Paano po ang aming mga pamalengke, pambayad ng bills, pampa-enroll po ng aming mga anak? Hindi po kami tumutol sa modernization. Maganda po ang aming ruta. Kumikita po ang aming kooperatiba. Pero bakit po ganon? Dahil po hindi po honest ang mga nakaupo. Wala pong transparency po. Ngayon, nabigyan po ng CDA ng COC ang aming kooperatiba despite po sa mga madaming violations. Hindi ko po alam kung bakit ganon. Bakit po sa ibang region ng CDA may suspension po ang mga officers pero bakit sa Region 4A wala po? Okay. Pagbigyan ko yung isa na lang. Itong anong pangalan niyo po, sir? Yung naka-red, naka-stripe. Anong grupo po kayo, sir? Magandang umaga, Mr. Chair. Ako po si Noli Rosales, galing po sa United Negros Driver Center Operator po. Okay. Yung sinususugan ko lang po kay Sir na sinasabi, dahil may kakulangan po dito yung CD sa tingin namin. Dahil ito po yung katunayan na mayroon na po na sinuspended na mga opisyal. Pero hanggang ngayon po ay nakaupo pa rin bilang opisyal ng mga kooperatiba. Hindi po alis-alis ng CDA ang kanilang order. Ito po yung napapatunay. Na may order na yung CDA, pero hanggang ngayon nasa opisina pa rin ang mga opisyal na
inordera na 90 days preventive suspension. Ito po yung problema. Anong grupo po yan, sir, na nabigyan na ng suspension order pero hanggang ngayon nakaupo pa rin, walang ginawa yung ating... Region 6 po, United Negros Transport Cooperative po. Okay, so meron suspension order pero hindi na-implement. Hindi po na-implement hanggang ngayon. Yung mga official po, nakaupo pa rin. Okay, LTFRB, pakisagot po. Si Mr. Jay. Chair, sa CDA po yan, hindi po sa LTFRB. Sorry. Sino dapat sumagot? Ayun pala, sorry. ASEC, Mirla Paradillo. Ma'am, pakisagot. Good morning, Your Honor. Sir, gusto ko lang pong i-clear that this program, during the crafting of this program, CDA was not even consulted. We were not part of this program. But the only role of CDA then was to register a I'd like cooperative... to recognize our Senate President, Senator Cheese Escudero. Good morning po, Senator. Our only role was to register transport cooperative upon the endorsement of the Office of Transportation Cooperatives. So yun lang po ang naging role namin. But even then, dahil nga na-approve na siya, we accept and adapt it. So, maraming gulo na nangyari. Napasok na kami kasi nga dahil involved ang aming mga transport cooperatives. Ma'am, sorry hindi mo ata nasagot yung Yes tanong po, sasagutin ko po. Meron, pakidiretso lang po, Yes ma'am. po. Bakit hindi pa rin ma-implement yung suspension order? May mga Hanggang ngayon nakaupo pa rin yung mga suspendido na dapat. Yes po. May charge order na po sila, nakakasuhan po yung mga hindi nag-implement ng mga suspension, and even dahil meron sila mga negligence, mga gross misconduct. Kaya nga ma'am, ang sinasabi nga kanina, anong pangalan niyo ulit, sir? Yung may hawak ako ng suspension order? Ang sinasabi niya, may suspension order na, pagkatagal-tagal na yung suspension order, and yet hindi niyo pa rin na-implement, nakaupo pa rin. Yun yung nakaka-insulto para sa mga jeepney operators, sa mga jeepney drivers particularly. Yes sir, wala naman po kasi kaming police power. In fact, Then who has the police power to implement that suspension order? Kailangan po namin silang Who has the police power, ma'am? Yung dapat po kasi ng suspension, yung mga na Kaya ma'am, kung nag-issue kayo ng suspension order, tapos ngayon, hindi nyo ma-implement, sabi nyo, wala kayong police power, then ba't pa kayo mag-issue ng suspension order kung wala palang kayong police power o wala kayong may delegate na grupo na has the police power para pilitin na maalis na yung mga nakaupo na merong suspendido na? Bali, po sir, may charge order para kaso na po sa court. So, mahabang proseso pag korte. Actually, sir, yes po. Then useless. Wala na, the list that we Mag-issue ka ng suspension order, tapos tututol yung na-issue yung suspension order, then you go to court. When you go to court, mahabang proseso yan. Nandiyan yung RTC, nandiyan yung Court of Appeals, nandiyan Supreme Court. Damn, abutin ng taon-taon. Tapos, habang nilitis yung kaso sa korte, adding insult to injury, nakaupo pa rin yung nasuspindido at titiba-tiba pa rin, ika nga. So, bakit pa-issue ng suspension order kung in the end pala, sa korte rin palang bagsak? Tulad itong nangyari sa sinasabi niya na hindi ma-implement. So siguro nag-antay lang siya, madimada niyo sa korte. Yun po kasi yung process ng batas. Then there's a problem with the system. And how would you address that system na ngayon ay kine-question nga ng ilan? Kung sila sir, dahil sila yung aggrieved party, pwede kasi nilang dalhin yon yung suspension, dahil sila yung aggrieved party, pwede kasi nilang ibigay yun sa police na ipaalis. Pero yun nga po kasi pupunta sila sa police? Yes po, dadalhin po nila yon. No, ma'am. Sorry, ma'am. Kung pupunta sa police, hindi po trabaho ng police. Yung suspendido, wala pong power ng police. The police wala po din po kasi kami police power, sir. So yun po talaga yung process ng batas. Limited lang din po yung aming power. Wala kaming police power. So hindi niyo pag-isipan itong PUB modernization. Ito yung isa sa mga butas dyan na kapag nagkaroon ng problema yung mga jeepney driver, sabi kanina Mr. Comia, tanggalin. Paano mo matatanggal yung isang tao na samantalang yung mismong management, siya mismo pwede magpatanggal sa mga tao niya na hindi nagko-comply, hindi magandang standing. And then kapag halimbawa napagkaisahan na, halimbawa yung isang leadership, tulad ng si Mr. Comia, napagkaisahan na siya ng mga miyembro at nagreklamo sa inyo, nag-issue kayo ng suspension order, hindi yung pala kayong implement. Yun yung isang loophole, sir, doon sa implementation. Exactly. So how would you address that? Kanina sabi mo, tatawag ng polis, mamang polis, halika, pataskin mo dyan sa pwesto itong... Actually, sir, meron kaming ongoing leader na kooperatiba. Joint memorandum circular supposedly with LTFRB, OTC, and ongoing namin na sana ay mapabilis para mag-collaborate kami kasi hindi po pwedeng isang office lang talaga dahil maraming involved. So ano suggestion niyo po? Tulad dito yung sa hinaing kanina, ano pa niyo ulit, sir? Noli Rosales po, Your Honor. Mr. Rosales. Ang tagal-tagal na issue ng suspension order,
and yet nakaupo pa rin, pangisingisi pa rin yung na-issue niya ng suspension order. Kaya siguro, Mr. Chair, baka buwagin na lang pong CDA kasi wala naman po talaga silang ngipin sa kanilang order. Masaya pa rin po yung mga kumukilimbat ng pera ng mga membro. Hanggang ngayon po, pumapistaw pa rin. So kung gano'n yung pong sagot ng CDA, bakit kailangan pa natin silang bigyan ng malaking papel para i-implement ang order nila? So, alam mo pa, Mr. Chair, ang sabi nila, magtayo po daw sila ng management committee para daw i-take over yung cooperative na to. At saka, mag-re-elect sila ng mga bagong opisyal. Hanggang ngayon po, naghihintay yung mga biktima dito. Wala pong kahit isang tugon itong ang CDA. Kaya nga, pinaabot na namin ngayon dito, buti nga na, napag-usapan, dahil kung ganyong tindig ng CDA, useless po yung opisina nila. Buwagin na lang ito kung gano'n yung sagot ng official ng CDA. Okay, bago lahat, Senator Cheese. Please. Sir, kailangan talaga yung committee na itatayo ng CDA para po makapag-General Assembly at makapag-election ng panibagong magti-take over. Dahil nga po, lahat ng officers ay suspended. Paano magkakaroon ng General Assembly? Paano magkakaroon ng botohan? Samantalang kapag nakita ng isang leader, tulad naman ni Mr. Comilla, merong isang mga member dyan na hindi sumasang-ayon sa kanya, pwede niyang alisin at any given point. Ang sasabihin lang niya, hindi ko gusto yung ugali mo, hindi na maganda yung karakter mo, tanggal agad. Pero, yung mga tao, mahirap magpatanggal ng leader. Si leader, madaling magtanggal ng tao. Nagets niyo po? Yes po. Doon sa lahat na suspended na mga officers, yun po yung itatayong committee na sinasabi niya para po magkaroon ng General Assembly at yung General Assembly ang magde-decide sino ang uupo. Kaso po yung General Assembly, tuta din ni official Di ba? Paano magkakaroon ng General Assembly? Yun ay planted ni official, planted ng presidente ng samahan. So meaning po ang mga members niya ay siya pa rin ang iboboto. Hindi na po. Sir, hindi na po namin 'yun. Paano ba? Kasi kailangan meron talagang documents. Kaya ikaw mismo nakita yung problema. Yes po. So ang akin dito sa PUB Monetization Program, pinag-isipan niyo muna na mabuti. Para minadali ito Hindi niyo na konsulta lahat ng stakeholders Hindi niyo ang ginawa niyo kasi ang kinukonsulta niyo lang palagi LGU, LTFRB, DOTR. Kayo lang. Hindi niyo kinonsulta yung mga mismong people sa ground. Again, sir, we are not part of the modernization program. No. In-example ko lang kasi, di ba? Yes, kaya maraming tumututol dito. Yes, po. Kasi may mga loopholes because hindi na pag-aralan na mabuti. I agree, hindi sir. na konsulta lahat. I agree. Di ba? Tama? Pagbigyan. Mr. Chair. Si Mr. Aguilar naman. Taga-saan po kayo, Mr. Aguilar? Thank you, Mr. Chair. Ako po si Jaime Aguilar, taga-NCTU po, National Confederation of Transport Workers Union. Yes, sir. Matagal na po nag-engage sa government regarding dito sa programa na to. Na totoo po yung sinabi natin na minadali po ito. As early as 2017, may mga proposals po kami na para maging maayos sana yung implementation. Kasama na po yung CARS program budget na natitira sana na 9 billion na pwedeng gamitin sa EcoPUB development ay tinanggihan din to ng previous secretary ng DOTR. So maganda ko sana to na yung mga lumalabas po kasi yung problema ngayon ay inanak siya ng kultura natin Kaya nga sabi namin just transition, tama po yung bill natin na dinidevelop na ika-capacity building dapat muna yung lahat ng mga nag-transition. Association to cooperative. Kaya ubanak ng maraming problema to kasi wala nga pong gano'n nangyari. Minadali nga po itong programa na to. At naniniwala nga kami na malaking bagay, katulad po niyan, si Mr. Elmer Francisco, meron pong pagkakataon tayo na nade-develop na yung EcoPUB natin. Ito na po yung dapat na i-develop. Para hindi ganito kalaki po yung mga yung mga presyo ng ng PUB na sobrang mahal. Kaya nga po doon sa proposals natin sa Just Transition ay dapat po talaga yung government budget for this big program ay ma-sustain. Halimbawa po nung panahon ng pandemic, inanak po yung service contracting nung una akala natin ito ay parang pandemic response lang. Pero nakita natin yung papel nito sa PUB modernization. Na kung saan, yung binabanggit nga po natin, yung ibang mga ruta na nag-modernize, hindi kumikita. Pero sa pamamagitan ng service contracting kasi, nasa-subsidize sila No? At marami po kaming kooperatiba na nasa miyembro po natin, nakasurvive po sir Sir,
may sinasabi sa akin si Senator Chis Cordero. Mas maganda ikaw na magsabi, Senator. Thank you, Chairman Rafi. Una sa lahat, magandang umaga po sa inyo. Wini-welcome namin yung mga ating kaibigan galing sa Manibela na nagbababasa ng ulan sa labas at nagrarally. Kung hindi lang po maliit ito, in-accommodate namin kayong lahat dito sa aming tanggapan. Pero natutuwa ako at naging bahagi kayo ng pagdinig ni Senator Tulfo. Mr. Chairman, matagal na akong tutol sa PUV modernization at hindi na natin kailangan magdebate. Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan at hindi tinanong man lang o pinakinggan yung sektor mismo ng PUV bago ito pinatupad sa nakaraang administrasyon. Sa madalit salita, binraso lamang naman po ito eh. Noong ako'y gobernador, pinatupad to. Noong mga panahong yon, 2019 to 2022. Tinutulan ko po ito. Hindi ko pinapasok ang DOTR sa modernization nila sa aming lalawigan ng Sorsogon. At nung pinapuntahan ako ng USEC ng DOTR nung panahong yon na gobernador ako, ang tinuro ko ay yung panahong yon, Mayor Sara Duterte na anak ni Pangulong Duterte na nagsabi na hindi raw niya yung papayagan sa Davao. Sabi ko, kumbinsin niyo muna yung anak bago kayo magpunta sa akin. Kasi kahit si then Mayor, now Vice President Sara, ay tutol po dito nung siya'y Mayor. Parang pagtutol ko nung gobernador ako. Huwag na natin ulit-ulitin. 2.5 million, yung pinakamura, lahat ngayon sira na. Puro gawang China at gawang Russia. Ba't hindi tinutukan at binigyan ng pansin yung mga gawang Pilipino mismo? Nakalikha pa ng trabaho at hindi pa nabura yung kultura, tradisyon at kasaysayan na nasa likod ng ating PUV. Yung mga kwadradong parang minibus na binibenta ng DOTR sa nagdaang administrasyon, hanggang ngayon, sa totoo lang, walang kaamor-amor sa akin eh. At sa totoo lang din, kasaysayan din namin, ginamit ng kooperatiba, Mr. Chairman, gumastos na humigit kumulang 300 milyon yung isang kooperatiba namin sa Sorsogon, sumugal. Sa mahigit kumulang 40 yata o 50 minibus na binili nila, mga 8 na lang ang tumatakbo ngayon.